Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, syempre, alam naman po natin, no, na itong si Trillanes nga po yung isa sa pinaka-critic nga po ni Bongo. At hindi lang po si Bongo yung kinikriticize ngayon ni Trillanes, pati rin po itong si Chis Escudero. So, syempre naman mga kababayan, no, alam naman po natin, no, na talagang kaduda-duda po talaga yung mga salin na nilabas po ng iba. Di ba? Kasi actually, no, kung si Mark Villar po, sinabi niya meron siyang 1.2 billion pesos, maniniwala po ako. Puta, pamilya nila naging pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kung meron siyang 1.2 billion, okay lang po yun. Mukha naman kasing totoo. Ay, Jeffrey Tison, maraming salamat, no? O, tapos, si Rapi Tulfo, mga kababayan, kung meron po siyang 1 billion pesos, okay lang po yun kasi mukha naman totoo. Kasi alam naman po natin, no, na si Rapi Tulfo, grabe po kumita sa YouTube yan. Malamang kada buwan, baka 10 million pesos siguro yung kinikita niyan sa YouTube. Tapos may foundation pa yan. Bukod pa yung kinikita niya sa sa pagiging media personalities niya. Di ba? So, yan, di ba? Alam niyo, nakakapagduda pa nga si Ping Lacson eh. Pero si Ping Lacson, basta nakapagduda pa nga si Ping eh. Tingnan niyo si Ping actually gusto ko makita yung salin ni Ping, sa totoo lang. Si Ping, mga kababayan, 244 million. Sobrang naging honest. Kasi tandaan natin, no, si Ping Lacson, wala po siyang pork barrel. Hindi po siya tumatanggap ng pork barrel. Sabi niya, pero mukha naman totoo. Pero 244 million pesos yung, well, baka totoo nga ito. Di ba naging honest talaga siya dito, di ba? Pero nakakapagduda talaga dito, mga kababayan. Yung tinawag po na bilyonaryo ni Digong, si Bongo. Di ba si Bongo, mga kababayan, di ba tinawag ni ni Digong na hindi na magnanakaw yan si Bongo. Kasi doon sa Davao, negosyante yan. Bilyonaryo yan. Bilyonaryo ha. Tapos ngayon, 32 million. Puta, mayaman pa si Mike. Mayaman pa si Mike Cervera. Tanga na, bato dalawa. Parang tinan nyo, parang nakopyahan pa yung dalawa. Para sa 32 million. Parang nakopyahan pa si Bato at si Bongo dito. So ngayon, ang malupit dito, mga kababayan, ito syempre, ito yung hindi po talaga kapanipaniwala. Kung si Ping Lacson, hindi ka panipaniwala kasi sobrang honest. Si Chis po, hindi ka panipaniwala kasi sobrang sinungaling. Puta, 18, tangin lang yan, 18 million? Di ba? Di ba? Ayan nga di ba? Ayun sinasabi ko, hindi naman nilabas si Ping yan kung illegal yun eh. Kasi in the first place, si Ping Lacson, sabi ko nga kaduda-duda yung salin ni Ping Lacson kasi sobrang honest. So, sobrang honest, sige, lagay ko lahat. Wala namang illegal dito, lagay ko na lahat. Ito, kabaliktaran po si Chis. Si Chis kabaliktaran. Di ba? Binawasan na binawasan. Sobrang sinungaling. Okay. So, ngayon, dahil po dyan, meron ngayon binabanggit ngayon itong si Trillanes. Actually, lang to eh. Yung kay... Pares nakaduda-duda, pero magkaiba. So, ito, meron ditong video si Trillanes. So, pakinggan lang natin to, no? Yung kay Senator Chis Escudero, malabo naman po yun. Ang lumalabas nito, siya na yung pinakamahirap na senador. Nakita naman ng mga kababayan natin yung lifestyle ni Heart Evangelista, yung asawa niya. Paano yun? Saan galing yung mga yun? Mga diamanting daang-daang milyon yung halaga. Itong si Heart Evangelista, kahit sabihin mong isang siya, yung model siya ng mga branded advertisement, hindi ho ganoon, hindi aabot ng ganoon. Yun po ang malaking milagro. Mga kababayan, no, tandaan po natin no, na hindi rin po kasama si Heart Evangelista sa pinaka nagbabayad po ng tax. Wala po siya sa top 10. Diba? Yung tanong ko nga dito, yung magandang example dito, si Janeline Mercado. Diba? Ayun ang tanong ko Sino sa tingin nyo sino sa tingin nyo mas mayaman? Si Janeline Mercado o si Heart Evangelista? Siyempre, kung titingnan na natin yung lifestyle, mukhang mas mayaman si Heart. Pero nakakapagtaka dito, bakit si Janeline Mercado palagi po nasa top 10 na nagbabayad po ng tax? There's something wrong talaga. Medyo may mali, merong mali dito.
Di ba? Yan. Tapos, napakaraming magagarang mga kotse niyan. Yun nga po ay, siyempre ako, alam ko yun. Yung publiko, hindi naman alam yun. Kaya pagka may ganyan na, kikilabutan ka naman na, bakit naman tahasang lokohan ang nangyayari sa ating mga listeners. Kayo ho ba ay kontento or may mga sasabi sa inilabas na SALN, nilalaman ng kayamanan, ari-arian, dito pong sina Senador Bongo at Bato de la Rosa? Alam niyo, malaking kasinungalingan yan. At kung titignan lang nila kung saan uuwi na bahay yan, si Bongo, ay makikita nila na hindi pwedeng ganun lang baba yung diniklaran niyang SALN. Nakatira sa Ayala Alabang yan. 4 floors yung bahay niya, may elevator pa eh. Magkano ba sa Ayala Alabang? 50 million? Tama, di ba? Yung bahay pa sa Ayala Alabang ngayon, 50 million yun. Magkano ang bahay doon? So, daan ang million po ang halaga, no? Sa tingin niyo po, yung nilalaman ng kanyang SALN ay hindi totoo? Hindi po totoo. Malaking kasinungalingan, gaya ng nasabi ko. At ito ay pwedeng imbisigahan ng media. Kahit samahan nila, buntutan nila kung saan umuwi yan, makikita nila sa Ayala Alabang na napakalaki. 4 na palapag po, 4 stories, may elevator pa. Ilan po ang kotse niyan? Magagara mga kotse. Alam niyo yung mga Escalade na bulletproof, higit po ng 10 milyon yata yun. Pausa, ilan ang nakapapada sa kanilang bahay. Kaya, ito lang po tayo net pa ngayon. Sen, tatawagan ka po. Neil, patawagan uli, napuputol-putol si Sen. Maganda yung mga binabanggit kasi niya. Kay Senator Antonio Trillanes, binabanggit niya po na panahon na para rin imbestigahan. Kung totoo ba yung nilalaman ng SALN ng ating mga senador, especially binabanggit niya po, etong si Senator Bongo. Si Senator Bongo po ay mayroon pong SALN. Sa kanyang SALN siya po ay may kayamanan. Actually, wala yata siyang utang, ang pagkakaalam ko 32.43 million. Si Senador Chis nga, 18 million. Okay, Senator Antonio Trillanes, ulitin ko lang para ho sa inyo, kasinungalingan ang nilalaman ng SALN ni Ginoong Bongo. Opo, malaking kasinungalingan yan at sabi ko nga po, doon pa lang ho sa bahay niya sa Ayala Alabang, na 4 na palabag, 4 stories yan, may elevator pa, makakalahating billion na. Tapos yung kotse pa lang po. 500 million pala yung bahay sa Ayala Alabang. Na mga Escalade na mga SUV, mahigit po 10 milyon na kaagad yun. Ilan po yung nakaparada sa garahe nila. Kaya pinaglololo ko na po tayo niyan. Mapantag tayo niyan, mapapersilapid tayo niyan. Diyos ko na yan. Alam niyo dyan sumabit si Persilapid. No, yung ginawa ni Persilapid, binidyoan yung bahay ni Bantag. Yun, patay si Persilapid. Well, sino media kayang gagawa nun? No? Sino kayang media ang gagawa nun? Natahasang bibidyohan yung bahay po ni Bongo sa Ayala Alabang. Actually, pwede yun. Kung media ka, pwede mong gawin yun. Bilang isa pong dating mambabatas, sinasabi rin ho ba ninyo yung SALN pala na didenggoy, naluloko? Pwedeng lokohin, dayain? Kung hindi po magsasabi ng totoo yung senador, ganun po ang gagawin nila. Pero yan ho, napaka-obvious. Kasi, alam nyo, doon lang ho, inuuwi ang bahay, doon na nila makikita. At, sadly, wala hong ganong mekanismo yung ating gobyerno na para makikita nila kung nagmamatch nga yung SALN doon sa totoong pagmamayari nila. What if pwede yung sabihin na hindi akin yan, nakikita na lang ako sa lolo ko, sa tatay ko, sa nanay ko? Meron po kasi yung tinatawag na beneficial owner na kahit hindi sa'yo nakapangalan, pero kung ikaw ang terming gumagamit, ikaw yung beneficial owner. Kaya hindi po pwedeng sabihin yon. Kagaya ho ng, kunyari, itong sa case niya, sa bahay niya, kahit hindi ho nakapangalan sa kanya yan, dalawa lang ho yan. Is either umuupa ka or ang may-ari ng bahay is either magulang mo na noong pa, na nakikita ka lang, or talagang sa'yo yan, pero sa iba mo lang ipinangalan. Hindi ho naman, yung mga ordinaryong Pilipino, alam nila yan. Kapag umuwi sila sa isang bahay na hindi sa kanila nakapangalan, ibig sabihin nun ay umuupa sila or nakikita sila sa kamag-anak. Di ba? Pero yung ganito, hindi ganun eh. May mga dummies, may mga fronts, so nakapangalan sa kumpanya, pero talagang kanila naman. So, pwede hong sabihin po ninyo na totoo ang sinabi ni dating Pangulong Duterte na bilyonaryo si Bongo? Yun na nga po mismo.
Bakit sasabihin ni Duterte na bilyonaryo si Bongo? Saan galing yung negosyo nito? Simula early 2000s, executive assistant lang naman siya ni Duterte. Saan ka makakita? Wala, hindi naman negosyante yan. Nasa gobyerno niyan from that point hanggang ngayon. So, di ba? Makikita nyo, hindi naman pwedeng yung negosyo nung sasabihin niya o yung may negosyo yung pamilya niya. Sinasabi mo, wala kang kinalaman doon. Ibig sabihin, hindi ka dapat naaanggihan nun. O saan na kinuha yung bilyon na sinasabi niya? Ni Digong mismo, in-announce mismo sa publiko na bilyonaryo itong tao na ito. At saka tsaka inoferan po si Trillanes ng 1 bilyon ni Bongo. Huwag lang ituloy yung kaso. Doon pa lang Ano po ang mapapala ni Ginoong Go kung itatago niya po yung kanyang kayamanan, sir, para po sa impormasyon ng ating mga kababayan? Kapag po kasi diniklara niya yung tunay na yaman niya, ang tanong po dito is yung ill-gotten wealth. At pagka kinasuon ka ng ill-gotten wealth, ikaw ang puprove sa korte kung saan galing yung kayamanan mo. O, mauobliga sa ngayon doon. Tapos tatanungin, nagbayad ka ba ng buwis dyan? Kung sabihin mong galing yan sa iba't ibang negosyo. Pag titignan naman yung tax records, wala ka namang binabayaran na buwis. O, problema ho yun. Ang dating palalim ng problema mo kapag diniklara nila yung tunay na halaga. Kaya ganyan po ang ginagawa nila, tinatago nila yung tunay na kayamanan nila. Bukod doon kay Ginoong Go, Ginoong Trillanes, may mga questionable pa hubang sal-and kayong nakita ng mga dating kapwa niyo senador? Yung kay Senator Chis Escudero, malabo naman po yun. Ang lumalabas nito, siya na yung pinakamahirap na senador. Nakita naman ng mga kababayan natin yung lifestyle ni Heart Evangelista, yung asawa niya. Paano yun? Saan galing yung mga yun? Mga diamanting daang-daang milyon yung halaga. Itong si Heart Evangelista, kahit sabihin mong isang siya, yung model siya ng mga branded advertisement, hindi ho ganoon, hindi aabot ng ganoon. Yun po ang malaking milagro dyan. Pero talagang tahasa na ho yung lokohan. Alam niyo po sa Singapore, meron silang ahensya na tinatawag na Corrupt Practices Investigation Bureau. Yung ahensya na yon na nasa executive branch, kaya nilang mag-inventory. Ini-inventaryo lahat kahit sa loob ng bahay mo. Pwede, pagka nasuspetsahan ka ng corruption, kaya ka nilang ititine for 2 weeks na hindi ka lalabas. Tapos lahat ng kahit painting yan, appliances, furniture, minamatch yan, binipresyohan. Ini-inventaryo nga po. Ganon. Ito, hindi to tatagal sa ganon. Yan o si Senator Chis, natira ho yan sa New Manila. May elevator. Diba? Sinasabi ko sa inyo, may bahay si Chis Escudero sa New Manila. Diba? Kanuntin natin nung nakaraan yan. Worth 50 million po yun. Pero po yung garahe niya na, binababa. Tapos, napakaraming magagarang mga kotse niyan. Yun nga po siyempre ako, alam ko yun. Yung publiko, hindi naman alam yun. Kaya pagka may ganyan na ikilabutan ka naman na bakit naman tahasang lokohan ang nangyayari. Pero yung mga asawa daw po nila may prenup sila, and pangalawa kumikita naman daw po yung mga asawa nila sa pagmomodel, pagkukuha ng mga mamahaling advertisement. Alam niyo ho, yung konsumo pa lang ni Heart sa mga gastusin niya. Makikita mo, hindi aabot Hindi po kaya umabot. Kasi may mga mas sikat na mga artista di hamak ang lista. Hindi ko kayang tapatan yung niya. Kunyari, ito kung sila o kung sinong sila Ann Curtis o Catherine Bernardo na mga di hamak na masikat sa kanya. Pero hindi niya nakikitang nagbibilihan ng mga diamanting mga daan-daang milyon ang halaga. Kaya nila yun, pero pag kahit kumaka 1 billion ka ho kasi ng kita, talagang sobra-sobra na yun, sikat ka na. Bumili ka ng kalahating billion na mga diamante, naubos na ho yung napundar mo. So, ibig sabihin, talagang iba ho ang pinanggagalingan niyang mga pinagagastos ni Heart Evangelista. Sa opinion ho ninyo, ito lumabas na, may iba questionable, kahit yung netizens kini-question yung mga sal nila. Mahina ho ba yung ibang tanggapan ng pamahalaan para sana imbestigahan na ito'y harapat at garapala na po na panuloko sa atin? Napakahihina ng mga institusyon natin. Alam niyo po, dito sa bansa natin, wala nga tayong anti-corruption agency sa executive branch. Kaya napansin nyo, pagka nakita nilang may mga anomalya sa isang departamento, gumagawa ng mga ad hoc o mga temporary bodies like yung ICI para imbestigahan yon.
Kagaya nung sabi ko, may mga bansa ho na mga dating mga korap na bansa na naayos nila yung kanilang korupsyon. Meron silang itinatag na mga malalakas na mga anti-corruption agencies na under the executive branch. Wala po ang Pilipinas na gano'n. Itong ombudsman po, ito ay para sa mga paglilitis na. Hindi po ito yung proactive na nag-iimbestiga pagka may suspecha pa lang. Hindi po ganon. Kaya ito, nalalaman na lang ng mga Pilipino pag putok na pagka sobrang lala na. Sa dyan ho, sa Taiwan, sa Singapore, Hong Kong, sa Germany, Canada. Kaya limitado ang corruption sa kanila kasi meron silang mga ganong mga ahensya under the executive branch na pa lang, konting singaw pa lang nag-iimbestiga na. Kaya ho na susupil ka agad nila yung mga ganyan anomalya. Sa tingin niyo ho, walang mangyayari po dito, Sen. Trillanes? Meron naman pong mangyayari. May makukulong na pailan, pero pagka nakalimot na naman ho tayo, babalik na naman. Kagaya nung sa Napoles. Yes, PDAF. Di ba? Oo, yun sa PDAF. Galit din yung mga Pilipino nun. Ang daming nakulong ho nun. Na may 3 senador, mga ilang congressman. Pero kinalaunan, anong ginawa ho? Pati ho botante, kasama ho sa kasalanan dito, binoto pa nila. Di ba? Ito na lang si Jinggoy. Kinulong na ho Noong 2012, na-involved na sa corruption. Pero nung pumarap sa botante, nakalimutan, binoto ulit. Ano ang aasahan natin? Kung nagnakaw noon, ngayon magnanakaw. Yun ang nga nangyari. So, it's basically everybody's fault. Mag-aamon na suntuko niya si Jinggoy. Pinaratangan mo magnanakaw. Sige dito. In a way. Pero primarily, yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga institusyon natin, na supposed to be sila ang nagbabantay nito, minsan kasabwat na. Ito nga ho, isa sa nakasuhan commissioner ng COA. Yan pong COA ang tagabantay ng corruption. Yun ang malaking problema natin. Sen, baka ho pwedeng may paliwanag lang. Yung ibinanggit niyo ho kahapon kasi nakuha po namin sa Twitter po ninyo na ipinatatawag ba ng ICI etong si Go? At may binanggit ho kasi kayo na parang tumanggi siya o ayaw niya. Ano po ba yung katotohanan dito? Sabi ng ICI hindi raw po totoo. Meron pong feelers o pinasabihan. Ang pinasabihan siya na baka imbitahin siya sa ICI. So, yun nga, according sa aking informasyon, ang sagot hindi daw siya hahanap unless may mga kondisyones. Kasama sa kondisyones na yun, may taga-abogado siya. Itong si Bato daw, at si Aimee, isasama niya para hindi siya ma-sentro. Pero wala pa po yung formal na invitasyon, kaya nga dun sa aking message, nananawagan ako na i-pressure natin, patawag ng ICI si Bongo. Kasi ito, maliwanag po yung corruption dito. Binigay po sa tatay at kapatid yung 7 billion pesos worth na kontrata. 200 contracts po yan. Ginamit yung kanyang posisyon, yung kanilang pagkasanggang dikit ni Duterte para mabigay sa tatay at kapatid niya yung billion-billion na kontrata na. Maliwanag po na krimen po yan. Si Bongo lang po ba dapat ipatawag, sir? Dito sa aking issue, kailangan siya ipatawag, pati na yung tatay at kapatid. Paliwanag nila. O kasi sinasabi ni Bongo, di naman daw nila kaano-ano yung wala siyang connection dyan sa Diskaya. Maliwanag po, may sinama ako mga kontrata doon. 5 malalaking kontrata, aabot po ng 900 million pesos na joint venture nung tatay ni Bongo kasama si Diskaya. So, tatanungin dapat ng ICI yan. Paano kayo nagkakilala? Kasi nag-partnership kayo, kailangan medyo malalim-lalim samahan nyo, tiwala nyo sa isa't isa, di ba? So, paano nyo yun? Tapos, hindi lang isa yan, 5 kontrata yan. Kaya, marami hong madidiscover yung mga ICI pag pinatawag sila. Pero, ito po ba i-confirm na kung siya po ipatatawag o hindi? Pwede ba siyang protektahan ng pagiging senador niya? Di ba ho? Nagpuntahan na doon sila Cheese, Joel, doon sa ICI. Hindi ho pwedeng pati si Romualdez, nagpunta na rin doon. Kung talagang wala kang tinatago, bakit hindi haharap dyan? Diba? Isa kong magandang itanong ng ICI sa kanya, totoo ba na ikaw ang nag-rekomenda at nagtalaga kay Bernardo, yung Yusek Bernardo, na siya yung mastermind o ang arkitekto, for that matter, nung pagkamada ng modus sa DPWH. Yan po, tao ni Bongo yan. Yun po ang problema nila. Sir, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa mga usaping... Okay na yan, no? So, yun mga kababayan, no? Yan, sinare ko lang po yung video ni Trillanes kasi mukhang
Tama to kasi alam naman po natin no, na si Bongo po, hindi po talaga siya sanay sa question and answer. Ito may nakapagsabi po sa atin na pag si Bongo po nagpapa-press con, bawal magtanong. Nakita niyo na ba na si Bongo tumanggap ng tanong sa press con? Di ba hindi? Kasi ang unang tanong kasi dito, ano ibig sabihin ng CLTG? Yun pa lang eh. O sinasabi natin, di ba, sabi ni Bongo, yung CLTG sa tatay niya raw yun. Hindi raw sa kanya yun. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng CLTG? Oh. Di ba, initial niya yan eh. Christopher Lawrence Tesorogo yan eh. Oh. Kaya ngayon, yung sinasabi nga po ni Bongo na gusto niya, mayroon siyang kasama, mukhang totoo po yun kasi mukhang hindi po kayang sumagot ni Bongo mag-isa. Tingnan niyo si Bongo po talaga is nauhulma po siya bilang isang trapo. Nakita niyo si Bongo, di ba? Bababa, kakain ng fishball, manilibre ng kwek-kwek. Di ba? Bibili ng buko juice, di ba? Manilibre ng buko juice. O, paborito niya raw balot, kakain ng balot. No, may video pa. Nabigay ng pera sa taxi driver, may video pa. At ang syempre, lagi bukang bibig niya, unahin ng taong bayan. Puta, trapon-trapo yun, men. Trapon-trapo yun. Oh, nauwi ba po si Bongo bilang isang well-polished na trapo? Buti na lang po nandiyan si Trillanes at ngayon po nabibisto na nga po siya dito. No, so yun mga kababayan, so kayo po ano po masabi niyo nga po dito sa mga statement nga po ni Antonio Trillanes. Diyan so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, diyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share din po ng video po na to. Okay? So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo baka bukas.